Okay guys, case study, it is a international and local. My name is Bernie Oplas, by the way. So study, it is a biomass and breakage made from human feces. So himo sila ng breakage sa tayo ng tao. So ano nga ba ang breakage? Ang breakage, it is compressed of blocks, coal dust or combustible biomass used to fuel kindly start a fire. In terms of diminutive, derived from the French word brick, meaning break. Kining breakage ginagamit ito sa mapang-araw-araw na pagluluto, kung sa paman ang buhaton ani pwede po na pampainit ng ating ng sala sa mga mayayaman. So move on. Breakage, ang introduction, it is rapid growth in increasing liquid waste generation, improper disposal of usual sludge of groundwater contamination, wastewater treatment plant, wastewater treatment plant, sludge management. So the build up of sludge from the treatment process is significant concerns. So once na ginatreat yan yung mga nagbe-build up yung mga sludge, yung mga dili na kailangan bitaw, kasi pag nangolekta ka ng tayo ng tao, yung mga rejected na elements, it is a magbubuo na sludge. So sludge utilization, it is exploring option to convert sludge into fertilizer or briquette. So diri ikaw ng sludge bitaw, pwede po dang himonog fertilizer or pwede pong isangkap into briquettes. Tapos regularity challenges, lack of regulation for sludge processing, hinder effective utilization. So kasi dire sa nag-operate ani lack of na sludge equipment ka ng kanabitong ng intended for making ka ng tae into briquettes, walay inaana. So it is a manual. Tapos septic tank contamination, improper build septic tank can contaminate groundwater. So dire kapag nagkondak kag inaning research, pwede kang makontaminate ng mga groundwater kapag may leakage ang septic tank. Briquette potential, briquettes made from the sludge offer potential renewable fuel source. So pwedeng kapag nag-store ka ng tae, di ba, nagre-release sila ng methane. So pwedeng makaproduce ng fuel source. So delikado ito pag ang imuhang ginaimbakan or stock, it is a accessible by the air and ng apoy. So pwedeng masunog ng facility. So briquette quality, improving the quality of briquette is necessary to optimal utilization. Siyempre magunta. So ang overview, researchers are studying the process of making briquettes from pieces. They're experimenting with different ratios of water, raw materials suggested to create high quality briquettes that can be used as an alternative fuel source. The researcher will compare the composition and properties of these briquettes to establish quality standard to determine their sustainability. So dire it is a adaptability sila nga may iba't ibang treatment of water, kasi ang water, di ba, it is a pwedeng magkaroon ng high density pag minimal water, low density naman kapag high in humidity ang isang bagay. So ang water treatment, it is a kina-compare nila para merong silang basihan kung unsa man gyud ang pero naa sila standard nga basihan dire standard. So ang ilang ginahabol gyud is it is a kinahanglan kapag natuyo na daw ang sa pagpapatuyo, kinahanglan natay kinahanglan equal or pinakamataas ng 8% na ay above levels nga highest ng 8% or equal. Ang carbon content nga
kinahanglan mas mababa or equals 27 na calorific value nga mas mababa or equal sa 5,000. So mao nang ilang gina-testing. So mao ilang goal nga na kapag duol ani nga na standard, it is a quality kayo ang ilang breakages. So may sa pagpapatuyo meron silang process ani. So diri ata. So una, it is a step by step material selection na dili lang tanan nga dili tanang tae. It is a ng compact, may tae nga igit, may nana. So ang ilang ginakuha, it is a rich in cellulose and methane, yung katong medyo basa-basa lang, dili lagay daghang so may lain ng impurities, may mga impurities tayo pag tumatay tayo. May nung saging yung kinain natin, yung lugwa saging, so it is a impurities. Pag kumain ka ng sa ganini ng malunggay, yung lugwa malunggay, so impurity na. So ang high quality gyud buog yun na siya, bisag pinupinuhunan nimo tae gyud na poro. So material processing, gina-process yung yung tae na nang kinakombine ng mga starch base, adhesive na flour or water mixture. Pero ang ratio gyud is 1:9 ang ilang ginabuhat, kasi standard para maabot yung standard, kasi 8%, pag 1:9 ang imong ginabutang, it is a meron siyang 90%, 90% up chance nga humidity. So kapag pinatuyo mahaba nga process na imong pinapatuyo nga ng 1:9 ratio. So 3 ata briquette formation, use of briquette press or mold. So once na pinatuyo nimo na, kinahanglan ang water content na standard gani, katong standard gani kinahanglan ma-meet up to bago ipa-form. Tapos once na gina-form na siya, ipada-dry na pud na susunod para final drying gani. Para ma-meet ang iyang final drying nga 2 to 3 days. Para kapag dry na sa briquette formation is na-meet na niyang standard bitaw. Sa drying, it is a bisag mo baba pa dito sa standard, it is okay ra. Kasi ang briquettes, ang importante, it is a dili siya mabungkag. Importante solid gyud na siya, kasi once na low humidity, mas solid siya. So kapag mas layo sa kunyari nang nasa 10% humidity, mas mahabang process sa pagpapatuyo. Tapos pwede pang habang pinapatuyo nimo, pwede siyang mabungkag, pag napatuyo nimo pwedeng mabungkag kay taas naman kayo yung humidity. So kapag sinunod nimo ng mixture nga 1:9 ratio sa flour and water mixture, na example ra na sa flour and water mixture, so pag diri it is a tae og tubig or unsa pa man nga liquid na ilang ginahalo. So diri overview: inlet, pH, motorized valve, flow meter, process sa ilang tank, sa ilang ng optimized tank. Fine screen, ginapino, eucalysis, sinalo ang tubig, sunod pinalapot, sunod pinadaan centrifugal para mahalo, tapos ginaano pa sa box mixer polymer para mas mahalo pag yun, kasi diri sa centrifugal ginaikot lang nila yung tubig para mabasa tanan diri naman sa it is a para ma-mix gyud ang tanan nga dili man tanang tae, it is a tawag nito ng
pinong-pino gyud may ubang buo. So diri sa box mixer it is a mahimo gyud siyang paste, tapos i-vent press mao na ning hulmahan, tapos pahanginan na para mugahi-gahi, tapos punta na sa final drying para matuyo. So ang conclusion, research it is towards producing high quality briquettes from processed human pieces by adhering the safety and environmental standards. These briquettes can be valuable alternative fuel source. So ang ilahang natuklasan, it is a pwede palang ipamalit into fuel source, yung mga tawag nito, yung mga gasoline, diesel na atong mga ginahaling ngayon pwede na briquettes. Lower water level directly correlates sa high calorific value combustion effect. So kapag mas mababa ang water content, so unsa para ma-achieve ang mababang water content, kinahanglan siya ng mas taas ang iyang drying time at sakto ang imong ginahalo nga tubig, diba? Kinahanglan compact siya. Tapos burning time, duration of burning is influenced by composition and the applied pressure due to mold process. So diri burning time, kasi once na mas compact siya, mas dugay siya ma-burn. So calorific value, the measure of heat energy release, it is optimized by maximizing carbon content and minimizing impurities. So diri sa kakusugan niyang musiga, it is a natuklasan nila diri it is a katamtaman ra pod, murag tamang-tama ra sa fuel. Dili pod siya kayo kusog, dili pod siya kayo ng hinay. Pero ang burning time, it is a depende sa composition ng ginahalo, kasi may kanya-kanyang klase ng thickener tapos may kanya-kanyang pod ng klase ng tubig, di ba? May tubig nga taas og alkaline, so diri ang importante lang sa briquettes, it is a taas ang iyang drying time. So through experimental analysis, we have investigated the impact various including the raw materials, adhesive, pressure, and drying time on the overall performance of briquettes. This finding will guide future research and development efforts to refine the briquetting process and enhance quality of the final product. So diri pwede palang tuklasan nila na pwede palang pamalit ang tae. Ang kapangitan lang is pagkokolekta, di ba? Kasi ang tae is mabaho, so kinahanglan na sila inindot nga facility, kasi pwedeng makasira yan sa tubig, sa mga palibot natin. Tapos pwede po niya siya ng risk factor niya, it is sunog, kasi nag-create yan ng methane. Tapos may mga sa palibot nga alam mo na dili ganahan sa amoy ng tae, di ba? Mao ni risk factor niya. So habang gina-process na, dili mo gyud maiwasan niya na walanghap ginanimo. So ang ang kagandahan lang it is pwede siyang pamalit sa fuel. So sunod, it is a household fuel used in formula tuberculosis in Western Nepal and case control study. So diri sa mga household sa mga bahay, ilang ginaalam kung ang fuel ba it is nagka-cause of pulmonary tuberculosis or TB. So diri it is a case control study, which means mas dugay nila ginabuhat ni, dili lang ingon nga 2 ka bulan or maabot to ng years, kasi kinahanglan kontrolin nila para malaman nila yung exact nga naaba epekto ang fuel sa pulmonary tuberculosis. So introduction, search disease that infect onwards. It is especially true in Southeast Asia, where the people cook with solid fuels like wood or dung. So ginalot sa mga South Asia, pwedeng
tae, pwedeng ano, mga kahoy ang ilang ginagamit. So those fuel can cause air pollution, which has been linked to a number of health problems including TB. So masabtan man. However, there are no clear consensus on whether there are link between household fuel and TB. So diri ang ilang klaroan kung ang household fuel is ng TB. In TB, it is a link ba? Previous study in Nepal found that some evidence in cooking and biomass fuel may be risk factor for TB. Unsa pa yung biomass fuel? Katong mga umuusok na fuel tulad ng tawag nito, kasi nagko-contain siya ng carbon katulad ng kahoy, sa paman tulad ng briquettes, kasi ang Southeast Asia ang gumagawa po ng briquettes. So sa paman ng usahay, mga basura, diba, nagkakos mo na ng tawag nito ng carbon at ang usok. So but the study has some limitation. The present studies designed to address this limitation and investigate whether household fuel use is the risk factor for TB. So yung mga limitation lang, yung mga gumagamit lang sa mga household fuel sa mga balay kanang kinahanglan gumagamit din ka ng biomass fuel para ang ilang ginakuha nga respondents ani. So move on. Overview. So recruitment, what is recruited in both case TB patient control groups. So data collection, initial phase, fingerprint block with collected LT to a device to measure its HbA1c levels. And sorry, HbA1c levels, it is a kung may diabetes bang isang tao. So ilang gina-measure kung may diabetes ba, kasi pag may diabetes ka, it is a mas taas ang chance nga magkaroon ka ng TB once na nakalahab ka ng mga usok or may bisyo ka. So later phase, venipuncture blood samples with is lies in laboratory for more accurate HbA1c measurement. Kasi diri ilang lang taon kung ang mga diabetikon ba nga tao, it is a madali bang magkaroon ng TB, or katong mga walay diabetic is motong madaling magkaroon ng TB. So socio-demographic and behavioral data, information, living condition, health habits, cooking fuel use, and other relevant factors was collected. So diri katong mga social nga living condition, health habits, mga inaana gani inang ginakolek na pwedeng magka-link into TB. Tulad ng panigarilyo, diba? Bisag dili na magamit og household fuel, ang panigarilyo it is magkakos og TB, or pwedeng nahawa ra, diba? TB yang naubuhan siya, yeah, pwedeng magkakos og TB. So may another nga case nga nagkaroon sila ng intimacy sa isang tao na may TB, pwedeng wala silang TB, nagkaroon na ng TB. So statistical analysis, condition, logistic validation used to identify potential risk factor for TB. So diri nas mga condition, multivariate analysis employed assess ang impact of cooking fuel use in TB risk, adjusting for confounding factors. So may mga may mga katulong na magpaano sa mga analysis conditional para everyday ilahang pattern kung nag-improve ang nang nagkaroon ba sila ng TB na gani. So kinahanglan daghan gyud makatabang og daghan nga pamaagi para masubaybayan gyud kung unsay nahitabo sa health sa isang tao sa Western Nepal. So research question hypothesis: how does the use of fuels influence the risk of including tuberculosis? Are there any factors healthfully associated with increased TB risk? So mo nilang na hypothesis, mo nilang sagutin, kinahanglan masagot ni within sa ilahang case study. So sa conclusion, kinahanglan masagot ni nga mga tanong.
So key findings para malahibawan nila itong comparison of case study control study aim to identify demographics, economic and behavior TB patients of the individuals, impact of cooking fuel use, the resources investigate the association between a cooking fuel and TB risk considering factors like heating, lighting fuels, tobacco use, and other potential founders. So maura na basta gina nila ang ng profile ng isang tao kung nigarilyo ba or may mga ba sila ng linkage nga na itibig yun, di ba na may inana nga tao. So by standardizing the factors like TB risk factor, the role of cooking fuel use, these research are informed public intervention applies aim to reducing TB burden, especially in region heavily. So kapag napatunayan itong inani nga research nga may link ang TB into biomass fuels, pwede nitong mabago ang mga patakaran sa isang lungsod para makaiwas sa biomass fuel, or pwedeng magkaroon ng steps or mga propaganda nga makalisin ng inani nga problema kung mapatunayan nila nga na merong factors. So diri conclusion nila, our study along. So after the long period of time, kay wala may gibanggit dito sa kung pila ka nila, basta control studies, it is a year passing by, kinahanglan maabot ginag ng years, kasi ang health ng isang tao mabago lang na sa magitan kapag isang bulan ang habit gani isang tao. So ini our study along with others result is that while biomass burning may increase TB risk. So diri ang biomass burning fuel natuklasan niya magi-increase lang ng risk gani na magkaroon ka ng TB, especially for people who have TB before. So katong mga gumaling na sa TB pwedeng mubalik ulit. So kasi magi-increase na yung risk nila. Using LPG gas for cooking might be a more significant risk factors. So dili lang ingon nga kahoy, so kining LPG, liquefied petroleum gas, it is a most risk factor sa mga taong na TB na sa una, particularly for those who have never had TB. So bisag katong mga wala pay TB pwede magkaroon ng TB, risk pa lang yan. This could because LPG gas exposure might trigger TB in newly infected individuals. So bisag wala kay TB pero minimum malanghap ang gas, sa isang LPG, pwede magkaroon ng TB. To confirm this finding, most accurate needed to exclude people with history of TB, and realizing existing data could provide further insights. So dili pa sila tapos kay pa lang inang gamay pa ilang nakita kung makita ba nila ang kung LPG ba gyud ang dahilan or may another nga risk factor, or apekto ba ang may diabetes, di ba? May diabetes tapos nakaranghap pa LPG, pwede ba magkaroon ng TB? So based on the current evidence, it is important to promote measures to reduce exposure to cooking emissions. May mga singaw sa LPG pag yung regulator it is umabutan ng 3 months, kasi ang regulator it is 3 months lang. So kinahanglan palitan yun after 3 months, mapalitan lang yan kasi pwedeng singaw na So such as using hoods, ensuring good ventilation. Siyempre yung mga LPG, kinahanglan pagawasan mo na yung mga usok gani sa inyong mga balay. Kinahanglan na yung proper ventilation, kasi pag walay proper ventilation magtuyok ra na ang usok diha, hangtod malanghap na nimo, hangtod mahurot na nimo. So imbis na ang pagawas mahurot na hinuon nimo langhap. So minimizing time spent in the kitchen, siyempre. So in keep gas stoves raised on the ground. So kinahanglan ang gas stoves is nasa baba na dili na dapat na sa taas, kasi once na nasa taas
ang gas baya it is a nasa baba always, di ba? Once na na-burn na yan ang usok, it is nasa taas, di ba? Once na nasa taas na yung usok na yan, ang usok it is a ang usok ba it is a pwedeng kapitan ng up ng tawag nito ng fire, di ba? Di ba, ng pagpatay ng kandila, bisag ang usok lang ginasindihan nimo, it is a mo-adapt gyapon siya apoy. So once na sa taas ang imuhang LPG, pwedeng ma-trigger ang apoy sa sulod, di ba? Yan, pag nag-usok na din sa taas, tapos bigla mong sinindihan ang imuhang tangke, ang imuhang stove, so pwedeng ma-trigger ang apoy pero at least dili na nimo malanghap tong mga LPG, mabuto na lang imuhang LPG. So diri ay minimizing the time spent the kitchen keeping gas to rise of the ground. This measure can help protect people's health and reduce the risk of TB. So diri LPG ra gyud ang more risk. So ang mga LPG dapat kinahanglan sealed, dili kayo tapos nasa proper ventilation sa kitchen, kasi mas risky sa TB ang mga taong nagluluto ng LPG. Okay, ang LPG it is a composed of chemical. Pero ang biomass na fuel may risk po ni LPG, di ba? Pero mas sakit lang sa mata at saka sa dughan mag nakalanghap ka og mga usok kaysa sa LPG. Ang uban pag nakalanghap ng LPG it is a nahumutan pa gani. So diri nahibaw nato nga magka-risk din ng TB. Dili ni basta-basta nga sakit kay murag iro tahol ng tahol tapos sakit pa kayo sa dughan. So move on. Diesel engine performance study for biofuel, vegetable oil, and alternative source of fuel. So diri ang vegetable oil ba pwede bang maging alternative sa fuel? So sa mga diesel engine ra ni studies. So diri introduction. So key points vegetable oil alternative. So vegetable oil used diesel alternatives in nearly a century. So sa una daw ang vegetable oil it is ginagamit as diesel fuel alternatives ng laing nasod. So due to dwelling fossil fuel and rising process interest in vegetable oil has increased globally. So dahil dun yung mga vegetable oil na ito na tawag nito naka-increase ko ng interest sa mga tao. So different region focus on specific fuel use. Pwedeng sa US it is soybean oil, sa Europe rapeseed and sunflower oil, Southeast Asia sa mga palm oil, muna sa mga ideally sa kining Southeast Asia sa mga China mangguro ni mga palm oil, mga Vietnam, Bangkok sa Philippines is coconut oil kasi mas daga na ang nyog diri ato So kining mga oil na to is pwede ba ning alternative sa diesel engine, di ba? Sa mga fuel sa diesel engine. So key points ng vegetable oil as alternative fuel, mustard oil as a biofuel candidate. So diri ang ilang mas close diesel fuel it is mustard oil. High aromatic acid kasi may high aromatic acid content, it is suitable for human consumption, so can be processed into biodiesel. So surplus production in main region it is viable. Drivers of alternative fuel, finite fuel as reserves, kasi ang fossil kaya nila studies tong kung pwede mo alternative ang mustard oil sa fuel or sa diesel fuel, kasi ang fossil fuel natin is nauubos, dili kay finite fossil fuel tayo na naka-reserve. So
investor concern from the fuel extraction and combustion. So sa process pwedeng magkaroon ng ng mga sa pagkuha pa lang daan, it is lisuday na, tapos yung usok paano na produce, di ba? Lisod tayo. So geopolitical factors, energy and security concerns. So may mga factors po kapag ginaprocess ni mo mustard oil, pwedeng makasira sa mga palibot, sa mga pananim, pwedeng dili na mo tubo kapag naanuhan ng mga ganito ng mga heavy elements, mga metals, pag naano na ng mga halaman, mga matay. So alternative fuel options tulad ng alcohol-based fuels, ethanol, methanol, limited corrosive engine modification needs. So kini ilang mga gina-process by diesel derived from vegetable oil from rising burns cleaner but outside cold weather performance. Mga alternative fuels, hydrogen ultimate alternative fuels with high density but sometimes their storage distribution. So diri after the studies key findings mo ning mga alternative fuels nga nag-exist. So by looking at this, pwede sila makuha ng tawag nito na process or mga techniques para maka-process of another fuels. So challenging benefits of alternative fuels: reduce emissions, solution cost, improve engine performance. So diri makapag-improve og engine performance kasi ang diesel fuels alone, it is may sa ganini may carbon content, di ba? May mga inaana na usahay, may mga kapag diesel lang yung ginamit, it is ang iyang tambutso gani is napakahugaw, di ba? Pero pag mga biofuel imong gamit, wala kaayo hugaw sa tambutso, sa mga heat rejected gani. So challenges: high initial cost, compatibility issues with infrastructure, competitive for lands and resource. So challenges lang it is initial cost kasi sa pagka-process pa lang sa infrastructure, it is challenges na sa ilaha kasi dili mo naman tag nito na 100% na sure na okay tong alternative fuels na to So maganda. So overall alternative fuels, so after nila na process ang mustard oil, it was derived from vegetable oil, offers promising path towards more sustainable energy secure in future. So overall meron silang magandang tag nito ng indikasyon nga okay ang ilang studies. So sa overview, key findings: density ng biodiesel blends, high density and conventional diesel, viscosity, yung mga ilang ginatanaw, it is density, viscosity, volatility, carbon residue and ice content. So nakaibaw namang ataan na kung unsa na mao ning ilang mga property nga ginatanaw nagko-compose sa isang fuel. Oo, kasi once na taas og ng volatility, di ba, engine starting and warm up, pwede siya lang ng tawag nito ng good effect sa engine kasi pwede mahumalo raman sa sa mga different characteristics ng fuel solid, di ba? Yan, tulad ng na may diesel, di ba? Diesel once ginhaluan ng vegetable oil, di ba, pwedeng mag-iba ng effect sana. So dari ata fuel consumption and engine performance. So
sa isang engine sa biodiesel blends generally high fuel consumption due to factors like lower heating value and viscosity differences. So may difference sa viscosity, tapos mababa ang heating value daw sa mga biodiesels. So ang ilang goal, it is a alternative sa diesel, so it is called a biodiesel kasi it is bio from the life of the plants. So engine power output, biodiesel blends can impact engine power output depending on blend percentage and engine design. So depende sa blend percentage or engine design, kasi kung naka-design na si inaning percentage ng ano, di ba, na volatility, tapos ang imong volatility it is sobrang baba, pwede maka-doubt sa engine. Kinahanglan angkop sila swak na swak. Best performance sa ilang pag-study, the B30 or the 30 blend showed that the low specific fuel consumption at load of 10.5 kg, hitting the best overall performance. So kapag 30% 30% biodiesel tapos 70% diesel, it is a indicating na best performance. First, a good balance between performance for consumption making potential in indicating to use in diesel engine. Further estimation of engine's parameters may be fully realized at benefits of biodiesel blends. Conclusion, calorific value, pagkatapos nila na nahimo to, nagkahimo sila kung na maugani ni. So unsa ba ng B30? Calorific value as the proportion of visible oil in the being increased. The overall energy content caloric value as a fuel, pure mustard oil had the lowest energy content. So once na nagataas ang mustard oil, or pwedeng 40, 50, 60, 70, 80 na pwedeng magkahinay ang energy content. So ang pinaka the best good is 30. So thermal efficiency in the B20 and 30 blends, it is exceeded thermal efficiency. So diesel haluan ni mag mustard oil nga kunyari 20%, 30%, it is a taas of thermal efficiency. Effective fuel, it is a engine power compared to other blends under tested engine condition. So sa mga engine haluan nimo og mustard oil, ang diesel nimo kinahanglan 30%, na 70% pag 30%, 20% kapag 80% nga diesel. So para equals into 100%. In effective pressure, there was a minimal variance in the mean effective pressure measure of engine performance across different biodiesel blends and diesel fuel. So mas okay ang B30. So especially po sa slow engine loads, biodiesel blends they consume more fuel than diesel. However, the B30 blend demonstrate lower fuel consumptions than other fuel and loads exceeding 10 kg. So sa B30, it is a mas lower ang fuel consumption. Pag taasan naman mo ng mustard oil, lower na po ang energy content, pero pag babaan naman mo sa 30 ang mustard oil, pwedeng bababa po bababa ang lower consumption. Mababa ang fuel consumption pala. So nariyata pang-apat, diesel or electric jeepney, a case study from the investment in the Philippines using the rail option approach. So sa to ani, kung diesel or electric ba ang unsa man gyud kung nag-invest ka, unsa man gyud ang pinaka the best kung nag-invest ka ba sa diesel jeep or electric jeepney. So diri ay ilang ginatest kung unsa man gyud ang mas sulit, di ba? It depends sa cost tsaka sa tawag nito ng
run, di ba, sa mga expenses. Tapos siyempre sa kita, di ba, mas ganahan ba masakay ang tao sa electric or sa diesel. So these objectives: economic viability analysis, compare economic viability for a jeepneys and modernized diesel jeepneys. Utilize the real option approach or ROA to account uncertainties. So ROA ang ilang ginagamit para matotal ang mga expenses. Kailangan nakitgalig na ako. Access the influence of fuel, mortality, electricity, yung inana, may expenses, government subsidies, investment decision, yung inana. So comparison of valuation method, contrast ng ROA and this method of NPV, IRR, PUB investment. So may mga methods nga silang mga ginabasihan para kung sa mga masulit kung asa gid ka mag-invest. Policy recommendation, policy it is incentives, mga e-jeepneys investment, promote sustainability the transportation in the Philippines. Parehas naman sila nag-promote sa transportation, pero asa gid na mas sulit, mas liglig na investment ka, mas dali kumita, di ba? Naman ta kinahanglan mas dali kumita. So overview, key findings: e-jeepneys high NPV USD 4.892 million compared to diesel jeepneys na 3.138 million. Kasi indikasyon pa lang nato mas lami man mo sakay sa e-jeepneys kaysa sa diesel jeepneys, di ba? Dahil wala mas wala kay naamoy nga usok, di ba? Yung baho sa diesel jeepneys pwede na to maamoy, pero yung feeling gani di ba, nakasanayan nato is diesel man. It is a mas di ba, mas daghan maganing diesel kaysa sa e-jeepneys, pero karon daghan naman ang e-jeepneys kaysa diesel. So mas afford yan nato, di ba? Mas afford, mas dali, pero ang charge time ang good, di ba? Ang charge time pag electric ang imuhang ang charge ana is maabot pa ng oras, pero pag diesel dili maabot ng isang oras na, di ba? Dili abot ng isang oras, tubilan ra ni mong diesel, andar na pud na balik. So factors of rating is energy efficiency. Siyempre kung pila ang takbo sa isang sa full charge, sa full tank nga diesel or sa full charge nga e-jeepney. High passenger capacity, fuel cost savings, mga inana. Kung mas dagan pa masakay, siyempre sa e-jeepneys mas dagan ang masakay kasi may jeepney nga na sobrang luwag, may jeepney nga depende lang sa size, pero mas sa taog indikasyon sa tao mas ganahan mo sakay og e-jeepneys kaysa diesel jeepneys. Pero karamihan mo sa toa it is sa pagmamadali, di ba? Pawisin, nahiya na mo sakay sa e-jeepneys, dito mo sakay sa diesel, di ba? So key findings para malaman nila: reduce pollution. So ang goal nila unsa man gyud ang nakaka-pollution, lower GS emission, job creation, less public perception, policy supports growing public acceptance, ang inana. Limitation, future research are simply variables, technological advancement, comprehensive analysis considering broader factors. So pinaka-goal gid nila ani it is unsa impact ani sa environment or the social or sa mga sa mga nito sa mga tao, kung siganahan gid nila, di ba? So ilang ginaalam na. So while both e-jeepneys modernized jeepneys are financially viable, so afford man tanan, di ba? E-jeepneys offer more sustainable, profitable option, pero mas kumita gid sa e-jeepneys kasi mas mura mag-charge kaysa bumili ng diesel. To fully realize the benefits of jeepneys, policymakers, investors should consider a comprehensive analysis that includes environmental, social, and economic factors. So diri
ilang ginaalam, di ba, na alaman nila nga mas sulit sa Egyptness. So ilang gina-process kung naaba ni impact sa environment, social, or economic factors. Conclusion, pagkatapos silang nalaman tong mga factors, ang ilang conclusion is that it suggests that Egyptness are more attractive investment. Diba, lami man sakyan ang wala kay maamoy nga diesel, even their highest initial cost. This is due to factor like low operating cost, diba, wala na kay kumpunihin, diba, pag nahaluan ng to, pag umulan, wala na kay na mabasa or mapasukan ng tubig, diba, inana. So potential for high revenue. So environmental benefits, however, government support subsidies and charging products development such as further enhance economic viable of jeepneys. Siyempre mas kikita man ang government sa mga jeepney nga diesel kasi dahil sa mga placards, sa mga inaana, diba? So kinahanglan i-enhance nila yan para mas kumita, mas taas ang ilahang government, diba? Mga gobyerno pa himo nga kinahanglan tanang paagi nga kikita sila, kinahanglan applyan nila yan. While traditional financial methods may diesel jeepney due to shorter payback periods and higher returns, a comprehensive analysis consider the public perception, benefits, and economic favor jeepneys. So sa diesel, payback period, siyempre dili man dali malobat. Ang payback period higher return, mas patuyok-tuyok na dili na dali malubat sa papadagan basta nakikatubil, okay rin. Pero ang public perception, health benefits, economic impact, favorable naman sa jeepneys, diba? To promote the adoption of jeepneys, the government could implement policies, increase subsidize, higher fares, and strategic placement of charging station. Kinahanglan siyempre ang diesel jeepneys daghan mga station ng mga diba, dili pa kaayo swak ang jeepneys sa toa karon. Ang swak sa toa it is a diesel jeepneys kasi wala pa tayo mga charging station ang narata is gasoline station. Bisag asa ka sa Pilipinas na ay gasoline station diba? So transitioning to clear initiatives would further reduce the environmental impact of jeepneys. So kung gusto talaga ng tao mag-invest higher return man, pwede, kinahanglan may mga charging station sila, charging diba? So napatunayan na jeepneys is mas ganahan ang tao kasi ang impact, pero wala may mga station multi-factors niya na-apekto sa iyahang dili na ma-modernize ng mga diesel jeepneys kasi daghang mga diesel station gasoline station. Analysis of impact of changes in price of rising fuel poverty in the Philippines. So dire sa paghatod sa rice, sa fuel, diba? So, kapag sa sakahan mura ang bigas, diba, paliton na nimo mura 16 ra per kilo, 10 per kilo mga inana. Pero once na ginahatod na ng mga nagpapalit ng mga sa palengke, gagastos sila og export, diba, i-export nila, mas madudugangan, mas mapamahal, tapos may mga may mga dugang pa sa mga employer, diba? So mas mapamahal ang bigas sa Philippines. May mga impact so dire so significant surge in rice fuel in 2008. Government it is partially mitigated fuel impact of global price and mitigating impacts of poverty. Estimated increase in poverty rate, so mas lalo tayong humihirap kapag lalo tayong nag-aangkat ng bigas. Kinahanglan magtanim din sarili natin. So introduction, estimated increase poverty rate to 2.5%. So per year
ibig sabihin lalo tayong naghihirap pag nag-aangkat tayo ng bigas. Pero mas madali kumain ng imported, di ba? Kasi pag mataas ang presyo sa fuel, affected ang mga goods nga ginaangkat nato. Affected yan kay may mga delivering process So kining mga fuel naka-base pud ni sa ng ilang mga ilang pinagkukunan kung asa man, di ba? Base po sa country may kanya-kanyang presyo ng fuel so bawat country, di ba, kung asa man tayo mag-angkat og bigas. So sa diri sa mga nagtanim sa Visayas, sa Mindanao, iangkot sa Luzon, mga producer ng bigas, gamay lang ilang nakukuha, mas lalo sila naghihirap, di ba? Gamay lang ilang kinikita, pero yung mga employer, yung mga bumibili sa ilaha, pinagikitaan lang nila, pinapataas pang presyo. Hindi yung mga dapat nga kikita ng mga producer, dili na nakikita sa mga employer na hinoon, sa mga bumibili na hinoon, ang kikita, tapos sinuhoard pa, di ba? Inuhoard pa, inaantay pa na magmahal ang bigas, di ba? Inaantay pa magmahal ang fuel bago nila i-release para makasabay. So inana, so diri introduction, diri cost transportation, cooking fuel cost through higher price good and surging poorer household and vulnerable due to higher proportion of income spent on fuels. So diri once na mas taas ang mas tumataas ang fuel, mas lalo tayong naghihirap kasi ang mga bilihin ay tumataas din kasi yung mga goods na ginaangkat nato tumataas dahil sa pagtaas po sa fuel. May nana Russian sectors may affected impacting farmers income. Tapos meron pang sector na ginagipit ang pangamalit, tag 10 ang kilo, tapos ibenta tag 50, tag 60, di ba dako kaayo? Tapos napay ingon nga tag 6 nga gipalit ng iya per kilo sa bigas, per kilo nga wanay upa, alam mo, wala na shell ang palay na gyud, wala na dili na palay ba, bigas na gyud. So targeted price to mitigate and negative effect, supporting poor farmers to help reduce the high prices, measure to reduce vulnerability or urban household to price shocks. So diri ilang ginatingnan ilang balitaan nga tataas ba ang fuel, para tataas man ang fuel inaana ba tataas ang fuel. So dali wait lang kasalita si mama kasi tulog. Balik tayo. So targeted policies to mitigate the negative impacts on vulnerable population, support for farmers to help them benefits from higher prices, measure to reduce the vulnerability of urban to price shocks, policies to address the impacts of fuel price increase on agricultural sectors. So kinahanglan gid na makabantay ang mga producer na mataas ang fuel, kasi parang mataas po ang presyo, di ba? Mataas gani ang fuel, sobrang baba po ng presyo na palitonon sa ilaha, di ba? Dili angkop, kinahanglan pag mataas ang fuel, taas ang palitonon, taas po ang palit dapat sa mga employer sa ilaha, di ba? At sa mga nag-aangkat,
di ba, ng mga bigas, di ba, dapat taas ang ilang palit. Kailangan bantayan ng mga producer yan, pahibawaan ng mga policy, di ba, may mga rin sila na kung mataas ang presyo ng fuel, kailangan mataas po ng palit ng mga employer sa ilaha. So overview, iterating economics, household affairs, low income are facing economic hardship due to rising prices. So lalong tumataas, lalong naghihirap. Impact farmers, poor farmers may be fully benefit from higher price due to resource constraint. So pag mataas, kinahanglan ganin na. So lalong naghihirap ang mga farmers natin kasi yung mga palit sa ilaha gamay ra. Household are resorting various coping strategy over negative long-term consequences. Mga household po, mga tao nga dili nagtatanim ba, mga namamalit, di ba, di pataas mo ng pataas ang presyo ng fuel. Siyempre kailangan natin may strategies nga makatipid. So subsidized rice program, subsidized rice program ito from the rice to low income household. So dire despite the government efforts and program suffers from legacy and inclusion, so targeting issues, the targeting system also this rice program is flawed, leading to inefficiencies. So yung mga rice program may mga efficiencies, may mga patubig nga walay tubig, mga patubig nga di kaabot sa mga sakahan, may mga patubig naman nga dili dapat tubigan ginatubigan na lumos na hinoon ang lampalayan. Grabe mga may mga flood ba, tapos may mga patubig po nga may halo nga fuel, may inaana mga di dapat sa tulad ng niagi nga nagpatubig daw inaana patubig gikan sa government, pero pagtanaw nila na may murag ng fuel nga halo, di ba, pwede mo mag-contaminate ang rice paunon po nato, di mo na pwede na, di ba. So ang pag-grow po mo hinay po. So key findings pa wala nila: strengthening social nets, implementing effective social safety nets to protect vulnerable population from price shocks, refining the data system for the subsidized rice program to ensure the benefits reach the intended beneficiaries, supporting farmers, providing supports to farmers, partially small-scale producer, credit programs, affordable inputs and nutrition services na suportahan ang mga farmer. Tingnan natin kung maka-effect ba ni regular monitoring to impact quality funds and standard effectiveness, make necessary adjustments, diversity in income sources, encouraging diversification in income source for household in rural areas to reduce reliance on agriculture. So there may other alternatives man sa mga household, pwede silang magkuha na ng alternatives, dili kay sila rice. So may mga income po na pwede silang kumita, di ba, diingon nga sa fuels sa kinahanglan iwasan nila nga nito na dili nila na mahibawan ang presyo ng fuel. Kinahanglan updated sila permi para in case nga babaan ang presyo sa ilang pamilitonon, pwede nilang ma-update. Tapos effectiveness, monitor and evaluation, ina-evaluate nila ang kung sa mga ang price, di ba, mga policy sa government kinahanglan baguon. So diri ito defining implication for promoting sustainable agriculture. So agriculture gyud ang focus day ani.
So dili gid ingon nga fuel, pero nakaapekto po ng fuel in sustainable agriculture produce increase agriculture productivity and resilience to climate change. Diba? Agriculture it is a once na ginahimo na nimo ginahimo nimo tawag nito nasakahan ang imong di ba, gikan sa mga tasog kahoy mo na mong sakahan, pwede magkahimong climate change nan climate change. So kinahanglan yan para sustainable ang agriculture nato, kinahanglan nato nga nakapekto ba ni sa climate change ning pangsakahan nato. By addressing these issues, the government can mitigate the adverse impacts of rice, increasing the improved well-being Filipinos, especially the most vulnerable. Yung mga mahihina, yung mga mahihirap, kinahanglan protektahan ng gobyerno or suportahan ng gobyerno ang mga mahihirap, yung mga nagpo-produce sa tuwa. Lalo na yung pagtaas ang fuel, kinahanglan taas po ng price sa palit sa ilaha, dili lang katong mga employer lang makikita inaana god. So conclusion, to effective address the negative impacts of price shocks, siyempre yun may pag may price shocks, siyempre na fuel and rice nga mahitabo mga price shocks nga fuel and rice. It is crucial to consider the varying effects on different households. For instance, reducing spending on essential items like food, health, and education can have long-term consequences. So, pag nagtitipid ka naman, pwede naman magkaroon ng long-term consequences yan. Kunyari po nagtipid ka ng pagkain, pwede kang pumayat, di ba? Pwede kang maging malnourished, pwede kang maging bobo, di ba? Anak mo na. Tapos pag kaon ka na ng kaon, pwede kang high blood. Pag high blood ka, hindi ka na katuon pero may naka-high blood. Di ba mga inana? It is a long-term consequences. Kinahanglan, for instance, diligid bago ang kinahanglan updated digit sa price ng fuel tsaka rice. While the government has attempted to improve the getting stabilized rice due to family access cards, its efforts may hide their lack of detailed household level data. So, family access cards, yung mga may access, pwede makapalit og barato nga bigas direct into the ito ng mga producer. This resulted decades, including the program to improve the targeting of division. It is recommended that these household level data collected facial monitoring the data used in the household through proximate test, showing the benefits reached to who need them most. So diri sa conclusion, awareness lang ilahang awareness lang sa government, kasi akong gibasa ang buong case study. Awareness lang talaga sa government nga kinahanglan may mga sila kasi may mga patakaran nga maka sa mga consumer at producer, kasi kanang duha affected na mo man ang vulnerable yung mga employer is may magmanipula sa prices bisag mababa ang price ng fuel, ilang taasan ang price ng bigas, inaana ba? So dire atas na nag-hoard pa yan, di ba? Alam ng gobyerno yan, pag nag-hoard sila ng bigas, kanang i-hold ng itatago muna pag mataas na ang presyo ng rice, tsaka nila igawas maunang hoard. So pag inaana pang ilang ginabuhat, mas luoy ang mga consumer, di ba? Tapos ang gobyerno, family access card nga walang kwenta, gamay ra po ng mga gitigaan, ibang dili man tanan nga may family access card sa sa rice nga direct to the makapalit sila mura. Wala itang diretso lang to sa palengke hindi nito gamit yung card, wala namang guro na.
So diri awareness lang gyud sa case study sa gobyerno natin wala gyud sila action. Importante sila kumukita sila. Yung mga nagtatanim kinahanglan support lang gyud. Supportahan ng gobyerno mga by purok ginasuportahan nila ang mga farmers natin. Luoy kayo kasi sila ang nagatanom, sila ang nag-ani, ibang nakinabang ba. Tapos yung mga lahat pang ginatanom mga kinita nila igo ra pud ibayad. Yan sa mga ilang ginautang, di ba? Kasi dili maingon nga nagtanim ka karon kinabukasan ani na, di ba? Siyempre mga mahihirap pa na ito ang mga magkasaka. Kinahanglan update pa sila sa price sa fuel para in case nga anihan na alam nila ang kung taasan ba ang presyo or babaan, di ba? Kasi pag mataas ang fuel, siyempre magreklamo na sila kung babaan ang presyo sa ilaha, di ba? Inaana ba? Kasi mapalitunan mataas na eh. So nganong babaan man ang palit sa ilaha. So diri mga household eligible proximities insurance benefits based to those who need them most. Awareness lang yun ang awareness tong case study na to. Pero itong case study na to mura mag nag-overview ras tanan ba. Wala sila gibuhat nga action. Ila lang padungog-dungog ang mga government nga bingi buta pag yun sa mga dili ingon nga support din sa ato ang mga price imbis na mapalit na magtanom mag-angkat na hinuon, di ba? Lalo na sa Thailand, sa Cambodia ang katong mga bigas imbis na dirian na mag-produce para mas mura, gusto nilang kikita gid sila, mag-angkat sila bigas yung price mas dako, di ba? Ang hingabot na day gibulsa utragis na yan mga inana nga case ba. So tapos na overall ang kasabihan niya kung napili, it is discipline is the fuel of achievement. Kinahanglan disiplinahin nimo una ang imong sarili, kasi kung saan disiplina nimo ang sarili pwede mo madisiplina ang nasa imong palibot, di ba? Kasi pag may disiplina ka sa imong oras imong health, di ba? Disiplina ka sa imong kaugalingon, alam nimo kung kanusa ka magalit, alam nimo di ba? Para kinahanglan may gagawin ka, di ba? Para kasi fuel ra man na kung wala kang gagawin, di ba? At kasi pag may fuel ka, achievement, wala kang gagawin, bisag may disiplina ka, kinahanglan adlaw-adlaw may gagawin ka para maka-achieve ka ng gusto mo, di ba? Kinahanglan adlaw-adlaw may buhaton ka, adlaw-adlaw may papalapit ka sa gusto mo, ba? Dili kay gusto mo sang tao, di ba? Wala kang ginabuhat, inaaway mo pa, alalo kang na may disiplina ka muna para ma-achieve mo ang isang bagay. So maura na ako mga buang man ko, so wala ko disiplina, wala po ko achievement, nanaragod. So maura to.